Hello. Hello po. Hi, good evening. Magandang gabi po. Is there any way you can speak louder than that? Saglit lang po. Ayan po, malakas po. Yeah, that's better. Hi, what's your name? Carla po. Carla. How do you spell your Carla? With the K or with the C? C po. C. Walang H? Ganon? Wala po. Normal. Opo. Ilan taon ka na, Carla? 33 po. 33. And you're calling from what part of the world tonight? USA po. Oh, what state? Alaska po. Alaska. Di ba? Opo. Laging panalo ang Alaska, di ba? Opo. Kasi alam mo kung bakit? Bakit po? Wala pa rin tatalo sa... Alaska. Sorry. Alam ko na bad trip ka. Di ba napikong ka, Hindi no? po. Sabi mo, mukha naman tanga si Papa Jackson. Ano mo sabi? Hindi ba yun ang ano? Yun ang slogan ng Alaska, di ba? Wala pa rin tatalo sa Alaska. Ano ba yan? Ay, nako. Malamig ba dyan? Opo, nag-snow na po ngayon. Ano nga yung sikat na lugar dyan? Ano yun? May secret pong lugar po. Hindi, Dito po sikat na lugar. It starts with letter T. I think capital. Anong part ka na Alaska? Sa po. Sa? Sitka po. Ha? Sitka. Sitka. Minura mo ako? Ha? Ano Hindi yun? po, hindi po. So, Sitka. Minura ako, guys. Hindi. Guys. Yun po yung... At pumapayag ako, ha? Oh my God, what's happening? Ay, grabe yan, ha? Charot arte. Baka po yung... Hindi po. Ano pang kaya yung sinasabi niyo? Hindi kasi hindi may pinapanood akong series na Discovery at Nat Geo dati. Yung yung documentary ng mga Northlight. Po. Hindi mga buhay ng mga tao sa Alaska. Topeka? Ano ba yan? Hindi ba Alaska yun? Baka po yung kan po. Dito kasi sa maluwang ang Alaska po eh. Malaki. Opo. Okay. Dito sa amin, small town po. Parang konti lang ang tao po dito sa amin. O teka, ba't ka napadpad dyan? Yung tatay ko, pinitisyon ni grandma ko po. Bakit? Mayroon ba, kumbaga, ano ba kayo? Foreign descent ba kayo? Hindi po. Pali po yung ugat na pagdating namin sa Amerika po, yung tita ko nakasawa ng US Army po. Tapos yung auntie ko, kinuha si Lola. Tapos kinuha kami yung buong pamilya. Pero Pinoy kayo lahat? Opo. Talaga. So kumbaga, kahit nandiyan ka, marami ka kamag-anak dyan? Opo, marami po. Bali, 7 kaming magkakapatid dito. Tapos, yung sa Pilipinas, meron pa 12 po kami. Madami po kaming magkakapatid po. Yung small town dyan, ilan ang taon? Marami din. Masasabi ko 8,000. Konti yun, no? Opo, konti po. Pero halos Pilipino po nandito po. Maraming Pinoy halos dyan. Po. Opo. O din, kumbaga hindi rin nakakapanibago, no? Hindi po, parang baryo lang po dito. Talaga? Opo. May pasit canton dyan? Opo, may mga Pilipino kan po. Asian something grocery po. May goreng ganun? Wala po. Sabi nila, mahirap magtanim dyan, no? Opo, pag summer po, doon lang po sila nagtatanim po. So pag nagpunta ako dyan, dahil vegan ako, mabubuhay ba ako? May makakain ba ako dyan? Opo. Talaga? Opo. Okay. Okay pala. O sige, salamat po sa pagtawag. Charot lang. Anyways, may asawa ka na? Opo. Alaskan o Pinoy? Pinoy po.
Dinala mo dyan o dyan kayo nagkakilala? Dinala ko po. Kinuha ko po. Okay. From where are you in the Philippines? Sa Tarlac po. Kamiling. Ilocana ka. Opo. Nay, apay, wara-wara nagadaday. Napanamnay. Nakadaday. Oo. No, arta ka. Apay, aglugan kayo, no? Aeroplano kayo. Kunada, takik ko. Aeroplano. Sledge ko na. Yung paglugan mo lang. Truck ka dyan. Tricycle po. The tricycle ta? Dito po sa po. Ay, wala po. Walking distance po, mga work po dito. So anong mode of transportation dyan? Bali po may mga sasakyan po, pero pag pupunta kami sa ibang city po, aeroplano po yung... Di ba? Opo, ganun po. Parang common transportation ang plane dyan, di ba? Opo. Sobrang mahal ang pamasahe po kahit na 1 oras lang yung biyahe. Ganun. Sobrang mahal. Talaga? Opo. Sobrang gold. Okay. Sige. Ba't ka napatawag sa akin? About sa sitwasyon ng naming mag-asawa. Gano'ng katagal na kayo mag-asawa? So, 9 years married po kami. And then 10 years together. So, parang 3 years LDR po kami. So, nung 1 year pa. 10 years together, 9 years of marriage, 3 years LDR. Did I get that right? Yes po. Okay. So 1 year lang kayo magjowa, nagpakasal na kayo. Yun ang kahulugan nun. Tama? Yes po. Tama Okay. po. Tapos, Bali po. 3 years na una ka sa Alaska, kinuha mo siya after 3 years. Yes po. Ang galing ko na. Sabi ko sa'yo, nakakaintindi ako. Okay, tapos? Bali po, elementary schoolmate ko po siya. So, magkilala na po kami. Kapitbahay ko din po siya. Kapitbahay ko po din po siya. So, yun po. Nag-start yung love life namin kasi tumawag yung kapatid niya noon sa akin. Humihingi ng tulong, gano'n. Sabi ko naman, sige. Tapos, kamusta si kuya mo? Sabi ko naman. Dati doon sa kapatid niya nung tumawag sa akin. So yung kapatid niya yung kilala mo? Kilala ko din po yung buong pamilya niya din po. Okay. Kasi sa probinsya, pagka lugar mo medyo kayo-kayo lang din eh, no? Opo. Bali yun po. Kamusta si kuya mo? Sabi ko po. Yun, nandun pa rin. Sabi ko, single pa siya. Sabi ko noon. Ba't mo kinukumusta? May motibo ka ba? Hindi kasi crush ko po siya since nung lumipat po kami doon sa area niya. First crush ko po talaga yung kuya niya noon. Ano nagustuhan mo? Ano nagustuhan mo sa kanya? Chinito po siya. Sobrang gwapo. Talaga, pogi? Talaga po. Pogi po talaga. Sabi ko. And then po, nung medyo sinabi ko sa kapatid niya kamusta na si kuya mo? Ganito. Sabi ko. Yun, ate, nandun, nagtatrabaho. Sabi niya, may girlfriend na ba siya? Sabi ko. Direct to the point Sabi niya, wala pa ate. Sabi niya, sabi ko, sige, sabihin mo sa kanya kasi gusto ko na po kasi magka-baby that time na rin. Butisan niyo na lang ako, ganyan, para may baby ako. Sabi ko sa kanya. Pero andito pa ako sa US po yun. Sa US po. Sinabi mo na lang sabi mo sa kanya, kami na lang gawa ng baby, kahit anak lang, gano'n. Opo, yun po ang gan ko po. Then sabi naman ng kapatid niya, bigay ko yung number ni kuya, sabi niya. Kasi binigay niya naman sa akin. So, ako naman, siyempre, tinawagan ko, ganyan. Nawagan ko naman siya. And then, sumagot naman, kamusta na, ganito. Ngayon, siyempre, hanggang nagte-text meet na kami, nagte-text na din. That time yata, wala pa yatang, parang phone card pa lang dati, ang alam ko noon, nung kami po. Noon. Tapos yun, hanggang masalbang kwentuhan, nag-iisang oras na kami, ganyan. Tapos, mga ilang buwan ba, mga 5 months, umuwi ako sa Pilipinas. Umuwi akong Pilipinas. So, nag-meet kami, gano'n. Naman yung parents ko, kilala naman yung parents niya na, yun.
Yun, kami na. Mm. Pero po, meron pong, sinabi ko po, naalala ko po kasi na kan po siya, iba kami ng religion po noon. Sabi ko, oh, ito yung kan ko. Sabi ko, okay lang yan, isa lang naman ang Diyos natin, sabi niya. So, naging okay naman, sige, yun, sabi. Tapos po, first year po namin, okay po naman lahat. Mabait siya talaga. Siya ba Siyempre, dahilan in kung love bakit ka siguro umuwi ako. nun? Siya ba dahilan? Yes po, yes po. Mm. In lababo. Well, hindi masama. I mean, you have the means Yes, to in love po ako talaga sa you kanya. have the means to come home and see the person that you like. There's nothing wrong about it. Yes po, ganun po nangyari. Mm. Ngayon po, nung isang buwan, 45 days lang yata ako noon dyan sa Pilipinas noon. Pero Okay lang araw-araw po siya sa kasama lahat. mo, no? Opo, kasama ko po Mm. mga pamangkin ko kasi bawal pong dalawa lang kami Okay. lumabas. Opo, ganun, kasama, ganun. Mm. Tapos nung one time, parang yung parents ko, parang nagbago yung ihip ng hangin na. Dati okay naman, nung magshota kami. Tapos biglang, bakit bigla-bigla? Parang gano'n na bigla sila na kami na, parang gano'n. Tapos, hindi ko naiintindihan minsan. Yun po, Kapag Jackson. Well, that Hindi, was the story then. That was 10 years ago. opo. Bali po, Papa Jackson, noong magshota kami, niyaya ko na siyang magpakasal. Mm. Ikaw Ako talaga nang, yung ano, no? Ikaw talaga yung aggressive sa inyong dalawa. You really like the yes, guy. opo, sabi ko. Okay. Parang sure na ako talaga kasi mabait naman siya. Wala naman akong nakitang mali. Parang ganun po. Tsaka ano, tawag nito, Magpakasal. there is really something about dating the person na crush mo. It makes up for a lot of things eh. Tama na. Opo. Oo. Meron talagang ano eh. There's really something about dating yung lalaking or taong kinakikiligan mo. Opo. Parang feel ko ganun din siya. Parang love na love niya din po ako. Parang ako kasi first girlfriend niya po eh. Ah, talaga? Yes po. Oh, ikaw na. Ganda yan ha. Oh, Well, pak. yun nga po, niyaya ko siya magpakasal. Kasi magpakasal na tayo, ganito. Para makasama na kita, para hindi na ako uwi ng uwi, ganun. Siyempre, mahal ko nga yung Okay. pamasahe, So, mga kumbaga, ganyan parang po. gusto mo na, the reason why other than mahal mo siya is para madala mo na dyan. Yes po, ganun po. Okay. So, ganun nangyari po. Sabi niya, wala pa ako. Wala pa daw siyang pera, yung ganun po, gastos-gastos. Sabi niya sa akin that time. Mm. Sabi ko, walang problema doon. Let's go. Kasal lang kami sa West, ganyan. Sabi ko sa kanya, para makuha lang kita right away, para umaandar yung petition, yung panahon, para makuha kita right away, sabi ko. Tapos sabi niya, next year na lang, sabi niya. Ay, pumayag po ako, ganun po, next year po. Tinang niya na, tuloy na po, every year na po ako umuwi. Sa 3 years na yun po. Every year po. Okay. Bali po yung last na uwi ko, kasi 6 months po ako nung last na uwi ko po yun. Sinagad mo Yung talaga, LDR no? po namin. Yung LDR namin 3 years po, 6 months akong, nag-quit ako sa trabaho ko, lahat-lahat, para lang magka-baby kami po. Yun po, nangyari, nagka-baby naman po kami. Ngayon, yun nga po, na yun lang, nawala yung baby namin I'm ng 4 sorry months, to wala hear. siya heartbeat. I'm sorry to hear Opo. that. First trimester na wala. Oo, masasabi 4 months po eh, magse-second na po Second yun eh. trimester. Opo. Bali po yun, na-stress ako sa pamilya ko, may mga ganong issue po. Tapos yun, doon ko na, nung nakunan po kasi ako sa bahay po kasi. So, nangyari po yun, yung asawa ko. Nung nakunan ako that time, sabi niya, uwi lang muna ako ng bahay, sabi niya. Parang ganun. Kasi magkapit-bahay nga po kami. Tapos yun, sabi niya, naghintay ako ng gabi na, wala pa, hindi pa siya umuwi that time. Pero mahilig na siya mag-bilyar po. Eh, alam niya naman kakukunan ko. So, pumunta po ako doon. Sabi niya, yaran po para sundo. Halika na, sumama ka na. Uwi na tayo, sabi ko. Yan. Kasi ganun po, hindi pa siya sumama sa akin. Ang ginawa ko, uminom po ako. Nung uminom ako,
Siyempre, umiyak-iyak, drama-drama dyan. Tapos hindi niya naman po inulit na hindi na po siya naglaro. Kasi nga 6 months po ako nagbakasyon para sa kanya. Tapos iwan niya ako. Pero hindi ko naman nakitang nagka-ayos din po kami. Wala namang po problema sa akin. Basta lang yun nga po. So nung umuwi ako ng 6 months, umuwi pa ako ng 2019, January, isang buwan. Tapos dumating na po siya sa Amerika po ng September po. Dito ng 2019. Nangyari po, okay naman po lahat. Nakikisama siya sa pamilya ko. Sa lahat-lahat naman po, okay naman. Kaya yun ang nagustuhan ko po sa kanya kasi nakikisama po siya sa pamilya ko. Okay po. Kahit na alam niyo po yung yung may pamilyang kasi. Ano no? Parents ko kasi okay naman po, nakikisama naman po siya. No? Nakikisama naman po siya. Yun kaya yung nagustuhan ko kasi siya mabait nga siya, nakikisama. Oh, okay to, cool to, sabi ko naman sa dati po. Mali po kasi may pamilya kasing, di ba po yung habol lang, sabi nila dito. Yung habol niya lang sa akin yung punta dito. Yung citizenship, kumbaga status. Oo po, parang ganun po. Siyempre nung dumating siya dito. Pero kasal na kayo ng time na yan, di ba? Yes po. Okay. Yes po. So, nung dumating po siya, okay naman lahat. Tapos, syempre, invite. Syempre, bagong dating, ganyan po. Tapos, yung kapatid ko, nagsalita sa kanya na, baka lukuhin mo yung kapatid ko, baka magbago ka, ganyan, sabi niya. Syempre, kapatid ko yun, baka pinaprotektahan niya lang din naman ako. Parang ganun. Yung tingin ko po. Di, kala ko okay lang, ganun. Tapos, nangyari second time, naulit na naman ang kapatid ko yun. So, puro babae nga ako, pero ganun. Tapos nung medyo tumagal na dito siya, 6 years na kasi siya dito eh. So, masasabi kong sweet na mga asawa ko, mabait, wala akong masabi din. Lang po yung parang biglang nagbago po. Sa 10 years namin po, yung 9 years, masaya naman. Feel ko parang akala ko nga perfect po kasi hindi po kami nag-aaway, hindi naman po kami, wala pong away. Itong taon na lang to, yung parang nakita ko nagbabago siya. Nagbabago po siya. Mali po, bumukod po kami ng apartment po kasi. Mga 3 taon na kami dito, magta-3 na taon na kami sa apartment. Nasabi ng asawa ko, lipat na tayo, sabi niya, para bubutahin ng pamilya, sabi niya. Okay. Pero deep inside po, alam po nagagaktan siya. May naririnig po siya sa mga pamilya ko. Kaya po, nirespeto ko po na lumipat po kami. Ano yung mga naririnig sa family mo? Yun nga po. Sabi niya na yung uncle ko nung pumunta sa dati sa apartment nila mama na yan, ang yabang-yabang ng mo, ganyan. No. Tell me exactly what he heard. Nandun din po ako kasi narinig ko po. Yeah, exactly. What was it? Ang yabang-yabang daw. Oo po. Nagiinuman kasi si Papa tsaka yung kapatid ni Papa, yung uncle ko po. Yung uncle ko yung parang, yun nga, sinasabi niya na yabang-yabang ng ganito, yung mo. Sabi niya. Kasi po, minsan niyayaya po yung asawa ko mag-inuman. Siyempre napagod din po, double job din po siya that time. So, hindi naiintindihan ng uncle ko. Yung parang ganun po. Tapos sa trabaho, medyo magkasama po sila doon. Nayayabangan siguro yung uncle ko sa kanya. Kasi parang jolly po kasi yung asawa ko, joker. Yung ganito. Parang ganun po. Pero kumbaga medyo maingay, loudmouth, parang ganun. Yeah, opo, ganun po yung asawa ko po. So, ganun po sa trabaho, talagang natutuwa sila lahat po sa kanya. So, ewan ko, yung uncle ko. Well, apparently, hindi lahat natutuwa sa kanya. Opo, yun po, tama po. Meron talagang nayayabangan sa kanya, ganun po. Opo. So, ganun po, narinig po namin talaga, natutulog kami, tapos biglang yung uncle ko nagsasalita ng ganun. So, tapos na po, ang masakit po sa asawa ko, lang kasi daw, bakit hindi pinagtanggol daw ni Papa ko yung kasawa ko, huwag ka magsalita ganyan, wala kang pakialam sa kanila, na parang ganun sana ang gusto ng asawa ko. Ay ng asawa ko na marinig sa tatay ko or nanay ko, huwag mong pakialamin yung buhay nila.
Tapos sabi pa ng uncle ko kasi, ang yabang-yabang niya, kung hindi dahil sa atin, hindi yan makakapunta. Parang ganun po yung sinabi niya kasi kaya nasaktan yung Alam mo, asawa feeling ko. ko may ibang dahilan to kung bakit ayaw sa kanya eh. Hindi ko po alam kasi alam ko, Parang, yun nga parang po sabi yun niya, lang, dahil yabang. yun lang ang dahilan kung bakit ayaw sa kanya. Baka may ibang nagawa o may ibang, well, whether may point o wala, there must be something na Um, pinanggagalingan nung inis. Ano kaya yun? Hindi ko po alam talaga. Siguro po kasi, po napapansin ko kasi yung mga puti po, parang hinahanap siya. Kasi rich, ganun po. Parang friendly po sa puti yung asawa ko po. Parang ganun po. Oh, so Tapos you're siguro saying na naririnig ng parang mga customer, mga ganun po. na-overshadow niya yung mga taong nagpasok sa kanya sa Siguro trabaho. po. Parang hindi ko po alam, parang Ang ganun ngayon, po yata. ang pinopoint mo is that yung asawa mo, ang sinasama ng loob niya, hindi man lang siya pinagtanggol ng kanyang father-in-law. Mm, yes po, and Yung sinama tatay ko mo, po. yung Mm. kanyang mga And then in-laws, po, hindi siya pinagtanggol dun sa uncle na nagkasalta ng masakit. mm, gusto niya marinig sana ng asawa ko Oh. din sa tatay ko na huwag mo pakialamin yun. Na, mag-inuman na lang tayo, huwag tayo makialam ng buhay ng ibang tao. Yun sana siguro gusto marinig ng tatay ko. Ganun. Ng Ng asawa buhay mo. ng anak ko yun. Opo, yun sana po ang gusto niyang marinig. Tapos noon, that time, umiiyak na po yung asawa ko. Umiiyak na din ako. That time, yung nasa kwarto kami. Tapos po, lalakas ako. Pag sasabihan ko yung uncle ko, sabi ko, huwag na, wala nang away, sabi niya. Mm. So, ginawa ko naman. Sumunod naman ako sa asawa ko that time. Tapos sabi niya, asawa ko that time, nalita tayo ng apartment. Para, sabi niya. Kasi parang, yun nga po, parang na-stress siya. Parang hindi siya welcome doon sa apartment na titirahan namin dati. Nag-aambag naman ba Kasama kayo doon? Yes po, malaki po ang Ah. bag po namin sa asawa po. Kumbaga, Noon. meron kayong karapatan na naandun kayo, parang ganun. Parang ganun po. Tapos dati po siya yung tagaluto yung asawa ko. Pag may time, ngayon nahihiya na po siya sa mga nanay ko. Question. Po. Yung bang magulang mo ayaw din sa kanya? Sa Pilipinas, okay naman po sila. Kasi si nanay ko nagtitinda naman ng isda. Kasama naman ng asawa ko nagbibiyahe. Nagpupuwit ng asawa ko magbiyahe. Pumatang dagupan. Noon. Okay naman po sila lahat. Okay naman po. Kasi, sige, dapat ba tayong maniwala na all of a sudden ayaw sa kanya? Wala tong mas malalim na dahilan. Palagay mo, feeling ko lang well, ganito teka muna, ano ba tanong mo sa akin? Gusto ko sana po ayusin po sana sila yung pamilya ko tsaka sa aming mag-asawa. Kasi gusto ko po, ito po kasi noon po nangyari po, nakalipat na po kami. Ngayon, nakalipat na po kami, iba ba, meron po siya, mahilig po siya magbilyar. Pinahayaan ko naman yun every Saturday po. Oo. Kumbaga yun ang Tapos kanyang po, libangan. Me time niya po yun. Oo. Inayaan ko na po. Mm. Nung hindi pa ako full time sa trabaho ko noon, sinasamahan ko siya. Oo, Hindi naman kami doon nga kayo nag-away ng bagong panganak, bagong ano ka, di ba? Opo, Oo. pero hindi ko nakalimutan ko na po Mm. yun. Ganyan, nangyari, hinayaan ko po siya kasi doon po siya masaya. Tsaka po, meron po siyang, pag nananalo po siya, may prize po. Kaya okay po yun. Kasi Naku. may income kami, may ganun po, nangyayari po. Mm. So, nangyari po yung ganun na po, okay na po. Yung naging full time na ako sa trabaho ko. Kasi nagbago. Hindi na po siya nag-update. Every Saturday, late na siya umuwi. 5 o'clock. Sarado ng bar namang 2 o'clock. Hindi ko naiintindihan ng gulo-gulo. Asan daw siya Tapos nagpupunta? Pa nagtatanong ka? So, hindi ko po siya matawagan minsan po. 100 missed call na ako. Siyempre po nasa trabaho po ako. Panggabi po kasi ako night shift po ako. Sabado, day off niya po yun. Umaabot ka ng 100 missed calls? Opo. Alam mo, ganun po ako. 10 missed call lang tatanong ka na ni Messenger kung do you want to continue calling, tama ba? Hindi po, sa phone number po. Apo. Opo. Ang dami po. naman ng 100 Talaga. missed. Oo. Opo talaga, ganun ako talaga. Tatatadin ko siya ng miss call, ganyan. Okay. Tapos pag finally nakakausap mo na siya, ano sasabihin niya sa'yo? Where was he? Naglalaro ako, nag-me time kami ng mga barkada ko, ganyan. Sabi niya.
So parang Di ang ba walang dating, masagot yung all of a phone? sudden, parang ang dating, parang ano na siya. Detached siya sa'yo, no? Opo. Tapos Mm. po, tapos Which po, was not the case, no? For many years. Tama? basta, hindi po, ngayon lang po talaga Mm. nagbago po siya ng talaga po. Mm. Tapos po yun, nangyari po sa, hindi ka nag-update, ganyan-ganyan, sabi ko. Mm. Bali po, ang may laro po sila Sabado-Linggo. So, yung Sabado, sige, free niya na yun, sa kanya na po. Yun ang kan po, may pasok po ako ng panggabi. Minsan late niya ako nasusundo. Lagi akong late minsan sa trabaho ko. Kan po, medyo umuulan po kaya hindi po ako makapaglakad o nag-i-snow po. Ganun po. Naiinis ako sa kanya. Ganun nag-start ng away namin. Naiinis-inis po ako. So tapos po, pinalapas ko pa muna po. Tapos Linggo, gusto niya maglaro muna. Day off ko po yun. Sige, okay lang. Sige, maglaro ka. Sabi ko, para kasi iniisip ko, sayang naman yung premyo niya. Yun po yung nasa isip ko that time. So yan, sige. Pero uwi ako ng 1, sabi niya. Kasi nagsasabi siya ng oras na uuwi siya. Biglang hindi siya umuwi. Mga 5 o'clock na siya umuwi ng madaling araw. Umaga na yun. Patay ka sa akin. Mm. Opo, patay ka nung nakatulog na akong ganyan. Talaga pong nainis na ako, napagod na, puno na ako. Para pong napulit ko po yung damit niya. Parang o napunit mo talaga. Ayusin mo yung kwento mo, ha? Umayos ka, ha? Parang o napunit mo talaga. Napulit ko po yung damit niya. So kumbaga Late ka umuwi. parang binarako mo siya, no? Talagang sinaktan mo. Opo. Opo. Late ka talaga. Nagkatulakan Sabi ko, kayo, pinaghahatak mo yung kwelyo, parang ganon. Opo, ganun po. Pero nakahiga po. Yun, sorry love, sabi niya naman. So, yun na, umukay na naman. Naiinis naman ako sa kanya kasi 5 o'clock siya umuwi ng madaling araw. Ipapasok na siya ng 6 o'clock. So, 1 hour na lang yung tulog niya. Naku, ang sakit sa ulo niyan. Oo nga po. Tapos sabi ko, papasok? May balak ka pa pang pumasok? Sabi ko sa kanya. Kasi naisip ko lang kasi, mapagod siya sa trabaho niya. Ganyan po. Ganyan po. Alam mo pala, sabi ko, papasok pa ng trabaho, inaway mo pa sa hindi nakatulog ka agad. oo nga po. Sana hindi ko po naisip. Hindi ko naisip po yung mga ganun po. And then po, yun nangyari na. Nangyari na po yun. Para akong na-hurt ako. Parang nagawa ko yun. Bakit ko nagawa yun? Parang nakukonsensya ko sa ginawa ko sa asawa ko. Kasi first time po talaga yun. Hindi po kami nag-aaway. Parang, sorry love. Nag-sorry din po ako. Nung after niya sa work niya po. Sorry love po. Sorry. Ganito kailangan mo kasing kung ano sinabi mo. Parang ganun. Kasi lasing ako natulog ako sa sasakyan, bawal mag-drive pag lasing. Yun nga po, bawal nga po talaga. So, nakatulog ako sa sasakyan. Ganun. Hanggang po, ayun po ang masakit po, paulit-ulit na po yun. Pinapayagan ko siya every Saturday po. Yun na ang masakit. Dati naman pag naglalaro siya ng Sabado or pag hindi niya laro, nagbi-video call pa kami, tinatawag na ako, nag-iusap. Bakit tayo magkausap ngayong gabi, Carla? Yun nga po sa pamilya ko din po. Hindi ko po alam kung paano ko pa siya makukonvince na magkaayos sila ng pamilya ko kasi parang... Well, you don't have to convince your husband. At any point in your story, there is no indicator that he was the aggressor. I mean, your husband cannot keep on proving himself sa iyong family. Hindi fair sa kanya yun. Let me start. What is your question? Doon tayo mag-start. Ano tanong mo sa akin? Gusto ko sana pong yung pagkakan kami ng asawa ko. Yung parang dati sana, mabumalik sa dati yung dating ugali niya, dating siya. Kasi parang minsan lonely ako, feel ko lonely ako. Sabi ko sa kanya, sinasabi ko na open ko naman sa kanya na lonely ako, ganito, feel ko. Kasi nga po, pang gabi po ako, tapos pang umaga siya, parang 3 hours na lang kami magkikita. What's your question, Carla? Carla? Yun po, paano po, ano po gagawin ko para parang yung relasyon namin, mas tumagal pa po. Well, ako muna, ha? Okay Opo. lang? Sige. Opo. Will you allow me to finish my thoughts bago ka sumingit? Opo. Okay, ready? Opo. Okay. Let's try to look at things from the perspective of your husband.
he is practically alone in Alaska. At puro kamag-anak mo yung kasama niya dyan. Kasama niyong dalawa. Tama? Opo. And for him to feel that the family that he decided to join with, kasi mahal ka naman siguro niya, ay ayaw sa kanya. Can you imagine what kind of torture that makes him feel? Opo. So naiintindihan ko if he does not want to be around you because you're an extension or a direct, di ba? A direct part of the people or the family that disapproves him. So nagigets ko eh. He is trying to find another, group or kumbaga, he's trying to find his people. Maybe people that he can be comfortable or being around with. I think this has nothing to do with you. I think maybe this is his survival mechanism. Kasi nakatali na siya dyan eh. Kasi naandyan ka eh. May anak na ba kayo? Bali po, wala pa po. Nakuna na naman ako nung sorry. September. I'm sorry to hear that. Tapos naulit na naman yun. Inis ako. Kasi alam mo, I think your husband has his own way of grieving. He's grieving. Like, may lalaki, nagluluksa siya eh. Alam mo, I don't know kung makaka-relate kayo, no? But loud people, jolly people, are really distinctive talaga pag sila nag-grieve. You will really feel yung turn around ng attitude nila. Kasi kung halimbawa buong buhay niyo, hindi naman siya maingay, tas ganyan siya, hindi mo naman problema to eh. Kasi alam mong, yun talaga siya eh, tama? Okay. Nagkataon lang na alam mong hindi siya ganito, masayahin siyang tao. He is fun to be around. But you're a direct member or an extension of people who despise him. Hindi ko alam kung dapat marinig mo to sa akin. Pero parang kulang yung effort mo to protect your husband from your family. Hindi po naman ako nagkulang kasi tuwing may problema kami, hindi naman ako tumatakbo. Kahit na... No. Hindi kahit mo marami kailangan, ako- hindi mo kailangan takbo sa kanila. But what you heard from yung uncle mo was a direct assault. Direct assault yun sa kanya. Opo. Di ba? Hindi siya pinagtanggol ng nanay mo, ng tatay mo. Yung tatay mo, magigets ko yun kasi siya baka inuman, ayaw niya mag-away, just being the bigger person. Pero ikaw mismo. I mean, did you make him feel that he is protected from your family members? That you can shield him from attacks like this? No, you did not. Pinalipas mo na lang to. Hindi po. Nung that time po, alam ko nasasaktan yung asawa ko, kinausap po yung parents ko. Sabi ko, huwag naman sana po ganun. Sabi ko, dapat po may naririnig po. Your parents did not do anything. Your parents were just enablers. Pero yung tito mo, uncle mo. Hindi. Exactly. Alam mo, Carla, no? Your husband, yung asawa mo, maybe he might not believe that he needs this from you. Baka nga eh. Baka nga hindi niya alam na kailangan niya to from you. No, yung ipagtanggol mo siya at maramdaman niyang nakikibaka ka o nakikilaban ka para hindi na maulit yan. Kung hindi mo to magets, let's look at this from the perspective of the people, your family members who do not like him. Kaya nilang laitin without repercussions. What message are you sending them? Dun po sa pamilya ko pong... Yeah. Dahil wala ka namang ginawa dun sa uncle mong ulo magsalita, what message are you sending your uncle? Sa uncle ko po. Yeah. Kung ako po, nung hindi niya ako pinigilan that time, Hindi yun ang point yung eh. asawa ko. Maybe that moment
was not wise para sumagot ka. But the following day, the following week, the following month, you get my point. What message, kasi alam mo, di ba sinabi na uncle mo yun nung lasing siya, tama? Opo. Ibig sabihin, matagal lang yan ang tingin ng uncle mo sa kanya. Opo. Tama, mali? Siguro po. Matagal lumabas lang nung lasing. Alam mo na, pag lasing tayo, di ba, Opo. di ba, loosen up tayo eh. Ibig sabihin, matagal Opo. lang yan ang tingin ng uncle mo sa kanya. Nagkataon lang na lumabas yung totoo nung nakainom. So I think, I don't know kung tama yung hinala ko ngayon. I think your husband is trying to find his, his own flock. His people. Because he couldn't find it sa family mo. Kayo dahil lang, ba't siya na andyan? Ikaw. And you are a direct extension of those people. You are a direct extension of those people who make him feel that he is not desired for or to be with. Ano sabi mo, ma'am? Kailangan niya pa. Kaya ako parang naawa din naman ako sa sitwasyon niya. Oh, I'm sorry. Did you just make this about you? Po? Did you just make this about you? Sa lahat ng sinabi ko, your first question was to make this about you. Hindi po. No. Wasn't that very selfish? Hindi. Imagine mo, your first question was, kailangan pa ba niya? Why did you have to make it about you? Kasi po parang naawa ko sa kanya na kasi ganun nga nangyayari. Baka mas sasaya siya kung kasi one time nung birthday niya, sinabi niya sa akin na happy birthday lang. Nag-effort ako nagluto. Ganun naman ako every birthday niya. Tapos sasabihin niya sa akin na pag nag-away kami na hindi ako sumaya tuwing birthday ko. Parang ganun. Parang na-hurt ako. Bakit ganun? Kaya feel ko buong taon na magkasama kami, hindi siya masaya. Can you stop? Did you just hear my question to you? Did you just make it about you? Hindi po. You just did. Yung kinikwento mo ngayon, yung concern mo ngayon, it's about you. This isn't about you. This is about him. Opo. This is not about you. Why are you making this about him? About you? This is about him. Stop making this about you. Ano nang pakialam natin kung nakakaawa ka ngayon? Hindi ikaw yung problema ngayon. Your husband is trying to find his belonging or his sense of belongingness to some other group. Kasi wala siyang maasahan sa family mo. And you make it about you. Don't make it about you. Who cares if you're hurting? Do you even care if he's hurting? Do you even care if he's hurting? I'm asking you a question, ma'am. Siyempre po. Oh, then don't make it about you. Tigilan mo yung kakasingit na nung birthday ko kayo. Birthday niya ganito. This is not about you. This is about him. This is about his pain. This is about what he feels now. Kaya nga po sinasabi ko sa kanya kung anong problema. Para alam ko din, naiintindihan ko din You siya. know what the Ano problem niya. is. He feels alone in a foreign country where he's got a wife, but his wife, hindi siya kaya pagtanggol sa mga kamag-anak niya mapang-alipusta.
He will not ask this from you. Hindi niya hihilingin sa'yo to. Awayan mo yung uncle mo para sa akin for me to feel good. Hindi niya hihilingin sa'yo yan. Kasi nakakababa ng pagiging lalaki niya yun. But you would have done it. Dapat ginawa mo yun. Hindi mo kailangan makipag-away, but at least you've sent a message to your uncle that they cannot do that to your husband. But you did not. Sorry po. Huwag ka mag-sorry sa akin, hindi mo ako mister. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Kung may anak kayo, look, ganito ano. Let's put some logic into it. You are not his real relative. Hindi kayo totoong kamag-anak. You have connection by association kasi naging mag-asawa kayo. Hindi kanya kadugo. Wala siyang kadugo dyan. Wala siyang kahit sinong kamag-anak dyan. Kung may anak sana kayo, meron siyang unang kamag-anak. Anak yan eh. O tapos niya maramdaman na, di ba? Look, ganito Your uncle might not see it the way I see it tonight, but I'll tell you something. Ready? Opo. Sabi ng uncle mo, hindi na makakapunta rito yan kundi dahil sa pamilya natin. Tama? Opo. Okay. But let's look at it from another perspective. Look, he moved his entire life halfway around the world to be with you. Hindi niya kailangan to. He would have survived in the Philippines. He would have thrived here. Mga taong masayahin, malaking mararating ng mga yan. But he is in Alaska. Bakit? Because he followed his heart. Gunggong yung uncle mo. Sabi mo sa uncle mo, gunggong siya, pinapasabi ko. Bukas, sabi mo sa uncle mo, sabi ni Papa Jackson, bungol ka daw. Alam mo, bilang lalaki, hindi aaminin ng mister mo sa'yo na kailangan niya na maging warrior ka para sa kanya. Hindi naman ginagawa ng lalaki yan eh. But he would appreciate it. He would appreciate it. Did I make sense, ma'am? Opo. Nakakaawa yung mister mo. Pag inumaga siya, that's him. Tanong mo sa kanya to. That is him saving himself. That is him trying to protect his sanity. That is him trying to find his people. Trying to belong to some group. That's him. He might not, baka hindi niya nga na-realize, but that's him saving himself. Did I make sense, ma'am? Opo. Tigilan mo siyang awayin mo siya. Dapat kasi na-save mo siya eh. Opo. He chose a life that you chose. He embraced a life that you have. Hindi niya buhay ang Alaska. Sinundan ka niya dyan. No matter how you look at it. Para maramdaman niyang excluded siya sa mga pamilyang sinamahan niya, masakit yun. Masakit yun. Opo. May na-realize ka ba? Opo. Asan siya ngayon? Ha? Po. Asan siya ngayon? Nag-overtime po siya ngayon. Saturday po namin. Ano oras ka magkikita? How many hours from now? 6 hours po. Sige na. Ligo ka na, mag-shave ka na. Kilikili, tsaka kilay para ganda ka pagdating.
Lambing ka na. Hmm. Kayo na ngayon na magkakamping dikit. Wala nang iba. Opo. Make him feel that. Yun naman po pinaparamdam ko sa kanya. Nakakampi No, no, niya no, ako. no, no, Hindi no, no, naman no. niya. Your words are empty. Yun po yung pinaparamdam ko naman sa kanya. Your words are empty. Pwede mo sabihin sa kanya araw-araw na mahal na mahal kita, ikaw ang mundo ko, pero hahayaan mong lagi siya kamag-anak mo nang walang, di ba, nang walang repercussion. Walang kwenta yung salita mo. Charot yan. Have a fear. Mayroon akong nakatakutan para sa'yo. Gusto mo malaman? Ano po? One day, he might just come home to the Philippines. Yun po sabi niya. See? Na ako. There you go. Hindi mo binanggit sa akin Kailangan to. ako, sabi niya. Sabi mo. Kahit sinong lalaki, uuwi dito. Alam mo kung bakit? Para patunayan sa mga malahayop mong uncle at sa iba pang ganyan mag-isip na kamag-anak mo na hindi niya kailangan pumunta dyan, hindi niya habol yan. I hope you do something about it before it's too late. Kakausapin ko yung uncle ko. Yun po. Bahala ka. Bahala ka. Anyways, thank you very much for calling, ma'am. Maraming salamat po. Ingat ka lagi dyan. Captain. Send my regards Ingat to your ka, husband. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you po.